Kadalasan ay hindi ko nga nangangahas na tapakan ng isang langgam. Pero sa isang gabi lang, kinatay ko ang 100,000 baka sa bodega. Noong akala ng lahat ay ibebenta ko ang karne para tumakas dala ang pera. Pinili kong hayaang mabulok ito sa sarili kong bodega. Tinawag ako ng lahat na baliw. Sabi nila, kagagaling lang sa libing ng mga magulang ko, winoldas ko na agad ang yaman ng pamilya. Kahit si Leo Ruyan, akala niya ginagawa ko to para makalakam ng dote. Kahit napatayin ko pa ang lahat ng baka sa Guangdong, hindi pa rin iyon naabot sa 50 milyon. Saka, kumapit na siya sa isang anak mayaman. Kaya sinabihan niya akong tigilan ko na ang kahibangan ko. Pagkatapos kong marinig yun, malamig lang akong tumalikod, at sinabihan silang magsilayas na. Dahil alam ko, isang araw na lang, darating na ang katapusan ng mundo. At ako ang magiging pinakaastig na binata sa buong Guangdong. Ang mga lamang loob na ito ang magiging pinakamahusay na yaman para sa ebolusyon. Lumapit ako sa mga hilaw na karne at mga garapon ng sariwang dugo. Sa isang kumpas lang ng kamay ko, kinuha ko lahat at inilagay sa aking storage space. Sakto namang, may isang dami Speed 7 sports car na dumating sa harap ng bodega. May ilang taong bumaba mula sa sasakyan. Siguradong sasakit ang ulo ng isang ordinaryong tao kapag nakita sila. Pero ako, napangisi lang. Hindi ba't ito na ang mga swerte kong biyaya? Boss Chen, matagal-tagal din tayong hindi nagkita. Ang lalaking nasa unahan na nakasuot ng kasaya, ay lumapit habang napapaligiran ng ilang mga naka-cosplay. Isa siyang sikat na developer sa Guangdong City. Gusto niya sanang bilhin ang bodega ng pamilya ko para tayuan ng pampublikong banyo. Pero dahil masyadong mababa ang alok niya, hindi kami kailanman nagkasundo. Kaya ngayon, nagdala siya ng isang grupo ng mga basagulero. Para sa huling usapan namin. Chen, kapatid, alam mo na kung bakit ako naparito. Bebenta mo ba tong lupa o hindi? Diretsahang tanong ng lalaking nakakasaya. Plano niyang daanin muna ako sa santong dasalan bago sa santong papasan. Pero bigla akong tumango, napag-isipan ko na. Ibebenta ko sa presyong inalok mo dati. Natigilan ang lalaking nakasutana ng marinig yun. Maging ang alipor sa likod niya ay nagkatinginan. Boss, pumayag ka na talaga. Hindi makapaniwala ang lalaki. Muli niyang kinumpirma. Tumango ako. Oo, wag na nating hayaan na itong kapiraso kong lupa ang makaantala pa sa pagyaman ni Boss Tang. Tuwang-tuwa ang lalaking nakasutana. Agad niyang tinawag ang tauhan niya para kunin ang kontrata at papirmahan sa akin. Tila natatakot na baka magbago pa ang isip ko sa susunod na segundo. Brother Chen, bakit bigla kang natauhan? Dahil kailangan ko ng pera. Pera, tumingin sa akin ang lalaki. Brother Chen, kailangan mo pa ba ngayon? Baka matulungan ka ni Brother Tang. Natigilan ako sa pagpirma. Tumingin ako sa mukha niyang siga. Bigla kong naisip na ang gwapo niya pala. Malapit nang maguno ang mundo. Hindi lang niya binibili ang lupa at bodega ko. Papautangin pa niya ako. Isa siyang anghel sa lupa. Kung matutulungan ako ni Boss Tang, napakabuti noon. Siguradong mas yayaman ka pa sa hinaharap. Hahaha, hindi napigilan ng lalaki ang malakas na pagtawa. Walang problema na tulungan ka. Pero linawin lang natin. Medyo mataas ang interes ko. At kailangan may collateral. Alam mo naman kung ano ang trabaho ni Brother Tang, di ba? Walang problema. Mayroon pa akong isang noodle house. 2 Zaibei Grand Restaurant. Tungkol sa mga ari-arian ko. Matagal nang alamin ng lalaki. Ang market value ay hindi bababa sa 150 milyon. Hindi na siya nagdalawang isip at sinabing, Brother Chen, para sa mga sanglang ito, bibigyan kita ng 100 milyon. Anong masasabi mo? Sige, mabilis akong pumayag. Lihim na natuwa ang lalaking nakadamit monghe. Pareho kaming nagkasundo at nag-thumb mark. Habang tinitingnan ko ang ngisi niya habang paalis, halatang nagtagumpay ang masama niyang balak. Hindi ko mapigil ang mapangiti. Ano na lang kaya ang iisipin niya? Kapag dumating na ang katapusan ng mundo. Dati, dahil limitado lang ang pera ko, kailangan ko pang maghinay-hinay sa pagbili ng mga supply. Wapto ngayong may hawak na akong mahigit 100 milyon. Sa loob lang ng isang oras, pinakyo ko ang lahat ng stock ng mga supplier ng sariwang karne sa buong lugar. Iba't ibang pang-araw-araw na gamit. Sunod-sunod ding idiniskarga ng mga truck sa beef shop ko. Kasama na roon ang mga espesyal na in-order na compound bow, crossbow, at iba pang sandatang hindi deputok. Sa simula ng katapusan ng mundo, malaki pa rin ang pinsalang kayang idulot ng mga sandatang ito. Kahit magiging zombie ako, bilang isang zombie na nag-iisip, makatwiran lang naman na gumamit ako ng armas, hindi ba? Pagkatapos kong gawin ang lahat ng iyon, tahimik akong umupo sa loob ng sarili kong beef shop. 1 oras na lang, darating na ang katapusan ng mundo. Handa na akong hindi na maging tao. Sa labas, tuloy pa rin ang daloy ng mga sasakyan sa kalsada. Maraming mga empleyadong pauwi na mula sa trabaho ang nagmamadali, habang ninanamnam ko ang huling sandali ng katahimikan. Bigla na lang sinipa pabukas ang nakasaradong pinto. Pagkatapos, pumasok ang 3 siga. Boss Chen, gutom na ko. Bigyan mo naman kami ng makakain. Ang nangunguna sa kanila ay isang binatang dilaw ang buhok. Sila ang mga siga sa kalye na ito. Para sa mga may negosyo, sila ang pinakakinatatakutan. Palagi na lang silang nanggugulo. At nakakaapekto sa negosyo. Kaya karamihan, tinitiis na lang sila. Binibigyan na lang ng kaunting abuloy para umalis. Hindi ko man lang sila tiningnan model. Sarado na ang restaurant, wala nang makain. Pinanood ng mga siga ang ref na wala nang laman. Tulala sila, ang lakas-lakas pa naman ng negosyo.
Bakit biglang nagsara? Ang tanda ko, ilang araw pa lang ang nakalipas, sandamakmak pa yung mga bagong supply. Boss, anong gagawin natin? Nag-isip-isip ang binatang blonde. Initigan niya ako mula ulo hanggang paa. Boss Chen, kahit nagsara na ang restaurant mo, di mo naman pwedeng hayaang magutom ang mga kapatid, di ba? Pahiram naman ng pera, kakain lang kami. Ninanamnam ko ang mga huling sandali ng katahimikan. Ayokong hayaang sirain ng ilang basagulero ang mood ko. Basta na lang ako naghagis ng isang bungkos ng 100 piso. Siguradong mahigit 1,000 iyon. Para sa akin na malapit ng maging zombie. Ang pera ay wala nang pinagkaiba sa basura. Nanlaki ang mga mata ng lalaking blonde. Hindi niya inasahan na ganito ako kagalante. Inakala niyang takot ako sa kanila. Di masama, marunong ka palang makisama. Tuwang-tuwa rin yung alipors niya sa tabi. Galing mo talaga, boss. Ang angas, mga tol, Tara, payabang na kumaway ang lalaking blonde. Pero bigla siyang nakaramdam ng Katie sa lalamunan. At dumura siya sa sahig. Sandali, bigla akong nagangat ng tingin at pinigilan sila. Nagtaka ang lalaking blonde. Oh, bakit? May kailangan ka pa? Dumumi ang sahig. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa kanya. PFFT. Hindi napigil ang matawa ng lalaking blonde. Dumura lang naman ako, ah? Ano pa bang magagawa mo? Puno ng pang-iinsulto ang mukha ng alipors na nakaitim. Naisip niya, binigay ko na nga ng maayos ang pera kanina. Ano pa bang magagawa niya kung duduraan ko lang siya ngayon? Pero sa mismong sandaling iyon, sa isang kumpas ng kamay ko, isang malamig na kislap ang unang lumitaw. Kasunod nito, diretsong bumaon ng patalim sa katawan ng lalaking dilaw ang buhok. Humandusay sa sahig ang katawan ng lalaki. Hanggang sa mamatay siya, hindi niya naintindihan kung bakit ko siya biglang pinatay. Natigilan sa takot ang dalawang alipors sa biglaang pangyayari. Dali-dali silang lumingon sa akin. At nakita nilang blanko ang aking ekspresyon. Para sa isang katulad ko na sanay ng pumatay, barya lang ang ganitong eksena. Bagsak, nanghina ang mga tuhod ng dalawang alipors at napaluhod sila. Boss, huwag niyo po akong patayin. Alam ko na pong nagkamali ako. Bahagyang umangat ang gilid ng labi ko. Isang ngiti ang gumuhit dito. Sige, umalis na kayo. Hindi ko kayo papatayin. Sige po, salamat, boss. Nagmamadaling tumalikod ang dalawa at tumakbo palabas. Pero bago pa man sila makarating sa pinto, dalawang palaso ang walang kahirap-hirap na tumagos sa batok nilang dalawa. Sa wakas, bumalik ang katahimikan sa bakanteng beef shop. Hindi na masama ang lakas ng crossbow. Sinuri ko ang mga bangkay sa sahig. Sa isang kumpas lang ng kamay, itinago ko ang 3 bangkay sa aking storage space. Para sa akin, resources din ang mga ito. Pagbalik sa tinutuluyan ko, sinulyapan ko ang orasan sa pader. Kasabay ng isang dagandong ng kulog, ang dating maliwanag na langit ay naging kulay dugo. Natarantang nagtakbuhan ang mga tao sa kalsada. At sa sumunod na sandali, umalingaw-ngaw ang mga sigawan sa bawat kalye. Puro kaguluhan ang makikita kahit saan ka tumingin. Ang magkasintahang kanina lang ay namamasyal. Biglang naging malagim ang itsura ng babae. At kinagat ang nobyo niya. Ako naman, na nasa tapat ng bintana, ay biglang nagdilim ang paningin. At nawalan ako ng malay. Pagkagising kong muli, isa na akong zombie. Sinubukan kong ibuka ang bibig ko. Pero paus na boses lang ang lumabas. Sabi ko na nga ba, bulong ko sa sarili ko. Hindi lang yun, maraming kakayahan ng katawan ko ang nawala. Kasama na ang sa ibaba. Wala nang reaksyon ang dambuhalang dragon ko. Siguro kailangan ko pang mag-evolve para bumalik ito sa dati. Base sa sistema ng level sa dati kong buhay. Isa lang akong D-class na zombie ngayon, ang pinakamababang antas. Naninigas ang mga braso't binti ko. Mabagal akong kumilos, mas mabagal pa kaysa sa ordinaryong tao. Pero sobrang tigas ng mga ngipin ko. Kayang-kaya nitong palm unit ng laman. Sinubukan kong kumuha ng mansanas at kinagatan ko ito. Ang dating matamis na mansanas, ngayon ay parang ngumunguya na lang ako ng kandila. Ang pangit ng lasa. Pagkatapos kong kainin, hindi man lang ako nabusog. Sa halip, lalong tumindi ang gutom ko. Kaya kumuha ako ng isang pirasong sariwang baka mula sa storage space ko. Hiniwa ko ito sa maliliit at pantay-pantay na piraso. Tinuhog ko ang isang piraso gamit ang tinidor. At dahan-daang isinubo, isa akong zombie na may class. Madaling-dali kong inuya ang karne. Ang hilaw na karne na dati malansa. Ngayon ay sobrang sarap. Ang sarap. Ang isang zombie na sapat ang kinakaing laman at dugo. Ay nakakatakot ang bilis ng pagunlad. Pagkatapos kong kumain ng kaunting karne, naramdaman kong mas naging maliksi ang mga kamay at paa ko. Lumakas din ako. Ang hawak kong kubyertos na gawa sa bakal. Kayang-kaya kong baluktutin gamit lang ang 2 daliri. Mukhang nag-level up na ako. Siguro C-class na zombie na ako. Sinusuri ko ang sitwasyon. Pero limitado lang ang kayang tunawin ng mga zombie na ganito ang level. Kaya pagkatapos kong kumain ng 2 baka, busog na ako. Nakadungaw ako sa bintana, kumuha ako ng isang baso ng pulang likido at humigop ng kaunti. Wasak at magulo ang tanawin sa labas. Hindi mabilang na mga zombie ang tumatakbo at naghahanap ng biktima. Mayroon ding mga grupo ng 3 hanggang 5 na nakaluhod sa lupa, nag-aagawan sa laman at dugo. Sakto naman, tumunog ang phone ko. Kinuha ko ito para tingnan. Text galing sa girlfriend kong si Leo Ruyan. Mahal, okay ka lang ba? Puro zombie sa lahat ng dako. Takot na takot ako ngayon. At nag-aalala rin ako para sa'yo. Buhay ka pa ba? Buhay pa naman ako. Sagot ko habang nakangiti. Nang malaman ni Leo Ruyan na buhay pa ako, agad siyang nag-reply. Natrap ako sa dorm. Paubos na ang pagkain ko. Marami kayong supply sa tindahan nyo, di ba?
Pwede mo ba akong dalhan ng ilan dito? Sige, magtiis ka muna dyan. Pupuntahan din kita pagkalipas ng ilang panahon. Napangisi ako. Sa dati kong buhay, nang maging zombie ako, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Leo Royan na humihingi ng tulong. Gamit ang pagiging zombie ko, tinawid ko ang nakakatakot na kawan ng mga zombie. Para dalhan siya ng pagkain. Pero pagdating ko sa dorm niya, naabutan ko siyang kasama ang 3 lalaki, nagsasagawa ng yoga. Nang matuklasan nilang isa akong zombie, pinaghahampas nila ako ng mga pamalo hanggang sa mamatay. Noong mga oras na yun, pilit kong sinubukang magpaliwanag. Pero isang walang magawang ungol lang ang lumabas sa bibig ko. Ngayong nabuhay akong muli, syempre, kailangan kong magpakita ng tamang asal sa kanya. Magdadala ako ng ilang maliliit na sorpresa. Pero sa ngayon, hindi pa ako nagmamadaling pumunta. Kakasimula pa lang naman ng katapusan ng mundo. Puno ng hindi malamang panganib sa labas. Hanggat hindi pa ako sapat na malakas, hindi ako lalabas. Sa sandaling iyon, may narinig akong mahinang ungol mula sa pinto. Isang babae ang sumisitsit. Dahil sa matinding gutom, napakabangis ng itsura niya. Pero, may bahid ng takot sa kanyang mga mata. Nakilala ko ang babae, siya ang kapitbahay ko sa ibaba. Noong nabubuhay pa, isa siyang high jump athlete. Dahil sa matagal na pagsasanay, kahit naging isa na siyang bangkay, hindi nanigas ang katawan niya. Ang bilis niya ay tulad lang ng isang ordinaryong tao. At iyon ay kahit hindi pa siya nakakakain ng laman at dugo. Sa tingin ko, malaki ang potensyal niya. Kung sasanihin, siguradong may potensyal siyang maging isang hari ng mga maliksing bangkay. Siya na nga, sa isang kumpas ng kamay ko. Nagbato ako ng isang supot ng frozen na steak. Agad na naakit ang babaeng bangkay sa karne. Lumuhad siya sa sahig, at nilamon ito sa isang kagat. Pagkatapos kainin ng steak, tila nabitin pa ang babaeng bangkay. Tumingin siya ng diretso sa akin. Bukod sa takot, mayroon na ring pagnanasa at respeto sa tingin niya. Sumunod ka sa akin, at magkakaroon ka ng karne. Umungol ako para iparating sa kanya ang mensahe. Para itong isang uri ng komunikasyon gamit ang isip. Madalas itong gamitin ng mga hari ng bangkay para kontrolin ang kanilang mga tauhan. Naintindihan ng babaeng bangkay ang ibig kong sabihin. Gumawa siya ng isang mahinang tunog. At dahan-daang iniyuko ang kanyang ulo. Sa ganoong paraan, nakuha ko ang una kong tauhan. Isinama ko ang babaeng bangkay para maglibot sa pasilyo ng gusali. Hindi nagtagal, nakahanap pa kami ng 2 bangkay na may magandang potensyal. Ang isa ay dating fitness coach. Matipuno ang katawan. Siya ang perpektong halimbawa ng isang malakas na uri ng bangkay. Ang isa naman ay isang henyo na may doctorate noong nabubuhay pa. Tinanggap ko siya dahil sa kislap ng talino sa kanyang mga mata. Sa mga sumunod na araw, nanatili lang ako sa loob ng kwarto at hindi lumabas. Sa panahong ito, napakaraming laman at dugo ang naubos ko. Kumain ako ng hindi bababa sa 10 baka. Mabilis na nag-i-evolve ang katawan ko. Lalong lumalakas ang aking pangangatawan. Hindi na ako tinatablan ng mga ordinaryong armas ng tao. Ang Katie ng utak ko, parang may kung anong tumutubo. Hawak-hawak ko ang isang wine glass. Dahan-dahan kong iginalaw ang aking leeg. Ito ang senyales ng pag-level up mula C-class patungong B-class. Kapag naabot na ang B-class, isang crystal core ang mabubuo sa loob ng bungo ng isang sanghu. Palaki ang itataas ng pangkalahatang lakas nito. At Magi Gising ang isang abilidad. Bawat sangho ay may iba't ibang abilidad. Mayroong mga pangkaraniwan, gaya ng mabilis na paggaling, super infection. Mayroon ding mga sobrang kakaiba, gaya ng paglikha ng halusinasyon, pagpasok sa panaginip, pagkontrol sa isipan, at iba pa. Hindi ko alam kung anong abilidad ang Magi Gising sa akin. Sa dati kong buhay, wala akong sapat na laman at dugo para suportahan ang ebolusyon. Napatay ako bago pa man maka-evolve sa ganoong level. Isang eleganteng tindig. Isang katok sa pinto ang pumutol sa aking mapayapang sandali. Buksan ang pinto. Isang matabang lalaki kasama ang ilang alipores ang nagwawala sa labas. Narinig ko ang ingay pero hindi ako nagmadali. Dahan-dahan lang na nagugas ng kamay. Alam kong nandyan ka sa loob. Pag hindi mo to binuksan, wawasakin namin tong pinto. Itinaas ng mataba ang isang fire axe at akmang ihahampas na. Pero sa mismong sandaling iyon, isang kalagitik lang ang narinig. Biglang bumukas ang pinto. Ang bumungad sa kanila ay isang binatang ubod ng kisig. Natulala silang 3 mula nang magsimula ang apocalypse. Kailanman ay hindi pa sila nakakita ng taong ganito kalinis. Ikaw ang may-ari ng beef shop, no? Pagtatanong ng mataba, naggrupo pala ang 3 ito para maghanap ng pagkain. Una nilang pinasok ang beef shop ko, pero nalaman nilang wala itong laman. Kaya sa turo ng isa nilang kasama, nahanap nila ang bahay ko. Sa gitna ng apocalypse, lahat ay nasa bingit ng alanganin. Pero karaniwan din ang pagtutulungan. Pinanood ko lang sila nang hindi nagsasalita. Nainip ang mataba at ang mga kasama niya. Huwag kang magmaang-maangan. Alam kong marami kang supply. Ilabas mo na ngayon, at palalagpasin ka namin. Nakascarf ka pa, siguro balak mong kumain, no? Pucha, magsalita ka naman. Galit na galit ang dating nilang lahat. Kaya wala akong nagawa kundi dahan-daang ibuka ang aking bibig. Pero isang mahinang ungol lang ang lumabas sa lalamunan ko. Agad na natigilan sa takot ang 3. Zombie, hindi nila inasahan na ganito kalinis ang taong ito. Isa pala siyang zombie, huwag kayong matakot. Ayos lang kahit naging zombie na yan. Patayin na lang natin agad. Mahigpit na hinawakan ng mataba ang palakol. Sa paningin niya, mas madaling pumatay ng zombie kaysa sa tao. Tumango ang 2 niyang kasama. Aatake na sana sila, pero may narinig silang mga yabag na naman sa pasilyo.
Dahil ang ungol na ginawa ko kanina ay pantawag sa tatlo kong alagad. Ay mga zombie pa. Agad na naging alerto ang mataba. Pero hindi rin siya gaanong natakot. Tutal, sanay na silang pumatay para makarating dito. Malaki na ang karanasan nila. At base sa mga yabag na naririnig, mukhang hindi naman marami ang paparating na zombie. Gaya ng inaasahan, 3 zombie lang ang lumitaw sa pasilyo. Ngumiti ng may kumpiyansa si Taba at ang 2 pa niyang kasama. Pero nang tingnang mabuti, namutla sa gulat si Taba. Crossbow. Ang zombie sa harap nila, itinaas ang hawak nitong crossbow. Tuluyang natulala si Taba. Kailanman ay hindi niya inakala na gagamit ng armas ang isang zombie. Noon lang nila napansin, hindi sila direktang sumusugod para mangagit. Sa halip, para silang sanay na sanay sa ginagawa nila. I-asterisk siya. Tinututukan tayo ng mga zombie gamit ang crossbow. Seryoso ba to? Ang eksenang ito ay muling gumimbal sa kanilang pag-iisip. Kuya Wang, anong gagawin natin ngayon? Wala na tayong magagawa. Ang magagawa lang natin ngayon ay umasa na hindi nila maiputok yung mga pana nila. At sa mga sandaling iyon, ako, ay nagpakawala ng isang ungol. Whoosh! Napakatumpak ng pana ng Dr. Zombie. Diretsyong tumagos sa noo ni Dongzi. Whoosh! Tumpak din ang babaeng zombie. Tinamaan ng palaso ang lalamunan ng isa pa nilang kasama. Tanging ang Jim, zombie lang ang mukhang medyo sablay. Isang palaso ang tumama sa dibdib ni Taba. Napasigaw sa sakit si Taba at bumagsak. Akma siyang babangon. Nang umungol ng malakas ang Jim, zombie at di naganan siya. Pero hindi siya kinagat. Nagtiimbagang si Taba. Sa wakas, naintindihan na niya. Ang mga zombie na ito ay organisado at may disiplina. At ang kanilang hari ay itong malinis na zombie sa kanyang harapan. Kung ganun nakakaintindi ba sila ng salita ng tao? Iniisip-isip ni Taba habang tinitiis ang sakit. Sinabi niya, "Huwag mo akong patayin, parang awa mo na. Kawalan mo lang ako, kahit anong ipagawa mo, gagawin ko." At sa sandaling iyon, bigla kong hinawakan ng panang nakatusok sa dibdib niya. Hinugot ko ng buong lakas. PSHHHK. Bumulwak ang sariwang dugo, muling umungol sa sakit ang mataba. Puno ng takot ang puso niya. Ano ba talaga ang gustong gawin ng kakaibang zombie na to? Sa paglingon ko, ewan ko kung saan galing, pero may kinuha akong plastic na straw. Kitang-kita sa mukha ng mataba ang pagkalito. Pero parang may hinala na siya sa gusto kong gawin. Ano kaya ang lasa nito? Gaano karaming enerhiya kaya ang taglay nito? Yan ang nasa isip ko. Tutal, hindi pa naman ako nakakainom ng sariwang dugo ng tao. Itinusok ko ang straw sa sugat ng mataba, at dahan-daang humigop, pero agad ding kumunat ang noo ko. Tumingon ako at idinyura ang dugo. Sobrang taba ng taong to. Puro mantika ang dugo niya. Nang makita ang eksenang iyon, lalong natulala ang mataba. Kahit zombie, pinandidirian ang sarili niyang dugo. Posible kayang palagpasin na lang ako dahil dito. Pero sa sumunod na segundo, gumuho ang pag-asa ng mataba. Nakita na lang niya ang isang malaking bibig na handa nang kumagit sa leeg niya. Nagbigay ako ng utos na pumatay. Gutom na gutom ang 3 kong alagad. Kanina pa sila atet na atet. Hindi sila mapili sa pagkain. Hindi nagtagal. Natapos ang madugong piging na ito. Ang 3 kong alagad ay may mga bahid ng dugo sa gilid ng kanilang bibig. Tila nabitin pa sila, pero mas tumaas pa ang katapatan nila sa akin kaysa dati. May halong pagsamba pa nga. Sa mga oras na ito, madilim na sa labas. Magulo pa rin ang mga kalsada. Punong-puno ng amoy ng dugo at pagkabulok. Pero parang wala namang kinalaman sa akin ang magulong katapusan ng mundong ito. Nagtatago lang ako sa komportable kong munting lungga. Napakapayapa, pero hindi rin solusyon na ubusin lang ang mga natitirang supply. Kahit na sandamakmak pa ang laman at dugo sa storage space ko. Pero mauubos din to balang araw. Sa simula ng apocalypse, medyo madali pa kumuha ng mga supply. Paglipas ng ilang araw pa, siguradong magkakaubusan na ng lahat. Sa tingin ko, kailangan ko nang lumabas para magdagdag ng supply. Kaya kinuha ko ang cellphone ko. Binuksan ang chat app, at nakita kong ang dami ng messages na sinend ni Liu Ruyan. "Mahal, kumusta ka na? Bakit di mo sinasagot ang tawag ko? Okay ka lang ba? Nag-aalala talaga ako sa'yo. Huhuhu, dalhan mo naman ako ng gamit. Puntahan mo ko, please." Mukhang desperada na talaga si Liu Ruyan. Napangisi ako, may kumislap na kalupitan sa mga mata ko. Oras na para singilin ang ahas na to, na pumatay sa akin sa dati kong buhay. Kinaumagahan, nagpalit ako ng malinis na sportswear. Walang kahit anong emosyon sa gwapo kong mukha. Tapos, sinenyasan ko ang 3 kong alagad na oras na para manggaso sa labas. Sumakay ako sa truck sa baba at pinaharurot ito. Diretso kong minaneho hanggang sa baba ng girls' dormitory. Tumalon mula sa likod ng truck ang 3 kong zombie na alagad. Inispeksyon ng fitness zombie ang paligid gamit ang mababangis niyang mga mata. At napansin niyang iba na ang itsura ng lugar. Pero sa level ng talino niya ngayon, hindi niya pa maintindihan kung anong nangyayari. Kaya tumingala na lang siya at umungol ng malakas. Isang nakakatakot na Eitangal ang pinakawalan niya. Yumanig ang langit at lupa sa lakas ng sigaw niya. At nabasag ang mga salamin ng bintana sa mga kalapit na girls' dorm. Narinig yun ng ilang survivors. At agad silang namutla sa takot. Si Liu Ruyan naman, nanginginig sa takot sa ilalim ng kumot. Hala, kinain na kaya ng mga zombie si Chenzi. Posible, may narinig akong tunog ng sasakyan kanina. Siguradong nag-ambala ng boyfriend mo yung mga zombie. Sagot ng lalaking kasama niya sa kama. Anong gagawin natin ngayon? Walang kwenta talaga itong si Chenzi. Magdala lang ng pagkain, hindi pa magawa.
Teka lang, bahagyang gumalaw ang tenga ng lalaki sa tabi. Mabilis niyang dinampot ang tubong bakal sa kanyang tabi. Parang may kumikilos sa pasilyo. May paakyat, nang marinig ito ng iilan. Agad silang nanahimik, pinakiramdaman ang nangyayari sa labas. Tama nga, may mga yabag na papalapit ng papalapit. At may mahinang ungol ng zombie na maririnig. Naku po, mukhang nakapasok na ang sunod sa Niren mong boyfriend. Isang lalaki ang nagpakita ng tuwa. Ilang araw nang ubos ang pagkain sa dormitoryo nila. Kanina pa sila kumakalamang sikmura. Kahit ang isang dilag na tulad ni Leoroyan ay wala na silang interes. Sundin ang plano. Ang tatlong lalaki ay kumuha ng mga tubo at nagtago sa magkabilang gilid ng pinto. Plano nilang kontrolin ako sa sandaling pumasok ako. At agawin ang mga supply. Mula pa sa simula, wala na silang balak na hayaan akong mabuhay. Tok tok tok. Hindi nagtagal, ay kumatok sa pinto. Sa pamamagitan ng peephole, nakita ni Leoroyan ang isang mapatla at gwapong mukha. Ako to, bilis, pasok ka. Nagmamadaling binuksan ni Leoroyan ang pinto. Pagkapasok ko sa dormitoryo, para bang takot na takot si Leoroyan na baka tumakas ako. Agad niyang nilak ang pinto, at ang tatlong lalaki ay biglang nagsilabasan habang nakataas ang kanilang mga sandata. Nasaan ang pagkain? Saan mo tinago ang pagkain? Ilabas mo na dali, isang lalaki ang unang nagtanong. Walang emosyon ang mukha ko. Napakalamig ng aking anyo. Tumingin ako kay Leoroyan. Sinalubong niya ang tingin ko. Walang bahid ng pagsisisi si Leoroyan. Inaamin kong niloko kita, pero sa puntong ito, wala na akong kailangang ipaliwanag. Bilisan mo, ilabas mo na ang pagkain. Habang ako naman, nakatitig pa rin sa kanya. Walang kibo, pero yung tatlong lalaki, naiinip na. Magsalita ka nga, nasaan ba talaga yung pagkain? Dahil sa tindi ng gutom, naging mabangis ang mukha ng isa sa kanila. Nasaan ang pagkain? Pag hindi ka nagsalita, papatayin kita. Sa wakas, hindi na nakapagpigil ang isa sa kanila. Itinaas niya ang bakal na tubo at diretsyong inihampas sa mukha ko. Pero itinaas ko ang kamay ko. At sa isang malakas na kalampag, nasalo ko ang tubo. Gulat na gulat ang lalaki. Pilit niyang hinayla ito pabalik. Pero sa sandaling iyon, ibinuka ko ang bibig ko. At nakapagsalita ako, pagkatapos ng ilang araw na ebolusyon. Medyo nanambalik na ang kakayahan kong magsalita. Kahit pautal-utal, may iilang salita pa ring lumabas sa lalamunan ko. Ako ang pagkain. Nang marinig nila yon, agad na nanigas sa takot ang kanilang mga mukha. Zombie siya. Binitawan ng isang lalaki ang tubo at dali-daling umatras. Pero sa isang kumpas lang ng kamay ko, bumaon ang tubo sa bibig ng lalaki. Agad siyang bumulagta. Namutla ng gusto si Leoroyan at ang dalawa pang lalaki. Umabot sa sukdulan ng kanilang takot. Takbo. Hindi malaman kung sino ang sumigaw. Nagmamadaling binuksan ng tatlo ang pinto. At nagkukumahog na tumakbo palabas. Pero paglingon pa lang nila, para silang bumangga sa isang pader na laman. Nang tumingala sila, isa pala itong matipunong zombie na halos 2 metro ang taas. Umungol ng malakas ang dambuhalang zombie, at buong lakas na ibinagsak ang 2 kamay nito. Agad niyang napatay ang 2 lalaki. Natalsikan ng dugo sa mukha si Leoroyan. Tulala siya sa sobrang takot. Hinding-hindi niya inasahan, na ako, nakahapon lang ay parang asong sunod sa Niren sa kanya. Ay magiging ganito kalupit at kawalang awa ngayon. Agad siyang lumingon at lumuhad sa sahig para magmakaawa. Shenzi, di ba ako ang pinakamamahal mo? Asawa mo ako, wag mo kong patayin. Kung ano man ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Sige, dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Malamig pa rin ang ekspresyon ng mukha ko. Ngunit hindi ko alam kung paano. Bigla na lang may lumitaw na isang punyal na may 7 talem. At direktang itinarak sa dibdib ni Leoroyan. Gusto kong makita ang puso mo. Kasabay ng isang nakakakilabot na sigaw na umalingaw-ngaw sa pasilyo. Nagsimula na sa kanilang madugong piging ang ilan sa mga alagad kong zombie. Pagkatapos kong patayin ang mga taong yon, gama ng pakiramdam ko, bigla kong naisip, baka may mga supply pa sa kantin ng eskwelahan. May freezer doon, na para talaga sa mga sariwang karne. Agad kong pinangunahan ang 3 kong alagad palabas ng dormitoryo. At pumasok sa kantin. Napakatahimik ng hall sa unang palapag. May ilang bangkay na nakahandusay sa sahig. Lahat ay mga zombie na tinamaan sa ulo. Mahahalata mong, may iba pang nakaligtas dito. Dumiretso ako sa direksyon ng bodega. Hindi nagtagal, may isang malaking bakal na pinto sa harapan ko na mahigpit na nakasara. Mula sa loob, may naririnig akong mahihinang bulungan. Kahit na mahina ang mga boses. Dahil sa matalas kong pandinig, malinaw na malinaw kong naririnig ang lahat. Lagot, parang may mga zombie na dumarating. Anong gagawin natin? Takot na sabi ng isang babae. Huwag kayong matakot, protektahan kita. Niyakap siya ng isang lalaki para pakalmayan. Pero nag-aalala pa rin ang babae. Bakit hindi na lang tayo tumakas agad? Kung aalis kayong dalawa, bilisan nyo. Sayang lang sa pagkain kung mananatili kayo rito. Naiinis na sabi ng isang middle-aged na lalaking nakauniforme ng chef. Napakunot noo ang lalaki. Aakman na sana siyang sumagot. Pero nakita niyang may hawak na kutsilyong bakal ang chef. Kaya hindi na siya nang ahas pang magsalita. 4 silang lahat na nagtatago sa loob ng bodega. Bukod sa chef at sa magkasintahan, may isa pang babae. Nang marinig ang ingay sa labas, kitang-kita rin sa mukha ng babae ang matinding takot. Napakaganda niya. Nakatikom ang kanyang mananipis na labi. Siya pala yung cashier sa dati kong beef shop, si Su Xiaomeng. Matapos ko siyang tanggalin sa trabaho noon, pumasok siya bilang working student sa kantin ng eskwelahan. Hindi naman siguro makakapasok ang mga zombie, di ba? Nanginginig na sabi ni Su Xiaomeng.
Tumango ang chef nang marinig iyon. Tanga naman lahat ng zombie. Imposibleng mabuksan nila itong pinto ng bodega. Pero sa sandaling iyon, blag, kasabay ng isang malakas na kalabog. Isang malaking marka ng kamao ang lumitaw sa matibay na pintong bakal. Natulala ang lahat sa loob nang makita ang nangyari. Ano? Anong nangyayari? Nag-mutate na ba ang mga zombie? Bilis, takbo. Nang makitang hindi kayang pigilan ng pintong bakal ang zombie, nagkandara pa sa pagtakbo ang apat papasok sa pasilyo. Pero ilang hakbang pa lang ang natatakbo nila. Muling sumuntok ang maskuladong zombie. Isang malakas na lagabog ang narinig. At nawasak ang kalahati ng pintong bakal. Ipinagsiksikan nito ang malaki nitong katawan papasok. Diyos ko, gulat na napasigaw ang lahat. Ngayon lang sila nakakita ng ganito kalakas na zombie. Hawak-hawak ng chef ang kanyang kutsilyong pangalis ng buto. Siya ang unang nakatakbo papunta sa freezer sa unahan. Dali, pasok, paparating na ang zombie. Hihihi. Nang mga sandaling iyon, isang nakakakilabot na tawa ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Tiningnan ng maigi ng chef. At nakita niya sa likuran ng lalaking zombie. Ang isang nilalang na pasugad at handang manakmal. Sa mga oras na ito, ang lalaki sa magkasintahan ang pangalawang tumatakbo. Nakarating na rin siya sa loob ng freezer. Pero ang girlfriend niya at si Su Xiaoming ay nasa pinakahulihan. Hintayin niyo ko, puno ng pag-aalalang sigaw ng girlfriend niya. Pero nakita ng lalaki na ang nakakatakot na babaeng zombie ay malapit na sa likuran nila. Huli na ang lahat, isara ang pinto, tinigasan ng lalaki ang kanyang puso. Humarap siya at kasamang itinulak ng chef ang malaking pinto. Lag, sumara ang malaking pinto ng freezer. Sakto namang kada rating lang ng babae sa tapat ng pinto. Para siyang nababaliw sa pagkalampag sa pinto. Buksan niyo ang pinto, pero kahit masaktan pa ang mga kamao niya, wala pa ring senyales na bubuksan ito mula sa loob. Nawalan na ng pag-asa ang babae. Hinding-hindi niya malilimutan ang malupit na itsura ng boyfriend niya habang isinasara ang pinto. Kani-kanina lang, puro siya salita na poprotektahan daw siya. Gago ang lalaki. Ngunit sa mga sandaling iyon, isang mabilis na pag-atake ang naramdaman niya mula sa likuran. Tumingon ang babae. Agad na napuno ng lagim ang kanyang mukha. Dahil ang babaeng zombie ay nasa harapan na niya, wala pang 5 metro ang layo. Mukhang sa susunod na segundo ay dadambahin na siya nito. Sa kanyang pagkasindak, bigla siyang nakaisip ng paraan. Inabot niya at itinulak si Su Xiaoming na nasa tabi niya papunta sa harapan. Napahiyaw si Su Xiaoming. Natambo siya sa sahig dahil sa pagkakatulak. Lumundag ang babaeng zombie. At di naganan siya, ipinako ang kanyang mga kamay. Idiniin siya ng husto sa sahig. Kahit anong pagpupumiglas ni Su Xiaoming, wala na siyang nagawa. Hihihi. Tumatangis na tumawa ang babaeng zombie. Siguro dahil nakakain siya ng laman noong sumama siya sa akin manghuli. Kaya naman sobrang hyper niya ngayon. Tawang-tawa sa sino mang makita. Pero ang kakatuwang tawa na yun ay talagang nakakatakot. Si Su Xiaoming ay tuluyan ng nawalan ng pag-asa. Ang gusto na lang niya ngayon ay isang mabilis na kamatayan. Kaya naman, tumigil na siya sa pagpupumiglas. Pumikit na lang siya. Hinihintay na siya ay sakmalin. Pero pagkatapos tumawa ng babaeng zombie, hindi ito sumugod. Sa halip, lumundag ito. At damamba sa babaeng nasa harapan. Agad na napasigaw sa sakit ang babae. Isang matinding kirot ang naramdaman niya sa leeg. Nanlaki ang kanyang mga mata. Puno ng kawalan ng pag-asa. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi si Su Xiaoming ang inatake ng zombie. At sa halip ay siya ang direktang sinugod. Samantala, nakahiga pa rin si Su Xiaoming sa sahig. Nakapikit pa rin ng mahigpit. Pero hindi nangyari ang sakit na inaasahan niya. Sa kanyang pagtataka, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At doon niya nakita, may isang matangkad na figure na nakatayo sa kanyang harapan. Boss, gulat na gulat si Su Xiaoming. Nakilala niyang ang lalaki ay si Boss Chen mula sa beef shop. Iniling ko ang ulo ko para suriin siya. Ang dahilan kung bakit hindi ko pinatay si Su Xiaoming. Hindi dahil sa dati naming pinagsamahan. Kundi dahil sa tingin ko, mabilis kumilos ang babaeng to. Mahusay magtrabaho. At sakto, kailangan ko ng katulong. Para maglinis-linis at kung ano-ano pa. Tayo, sabi ko sa matigas na boses. Dito na napansin ni Su Xiaoming na may mali. Mukhang naging zombie na rin ako. At ang mga matatangkad at malalakas na lalaking zombie ay magalang na nakatayo sa tabi ko. Dahil sa panghihina ng kanyang mga binti, halos hindi makatayo si Su Xiaoming at napasandal na lang sa pader. Boss, ayos ka lang ba? Tumango ako. Siguro dahil napatay ko